Natatandaan ko guys, nung kami mga bata pa, ang nanay at tatay ko, alas 4 pa lang gising na po sila. Nagluluto na sila ng almusal, ganyan, para paggising namin ay meron na po kaming makakain. Tapos sila naman po ay naghahanda ng pumunta sa bukid para mag-harvest po ng mga pananim namin na ibebenta naman ng nanay ko sa palengke. Habang maaga pa po guys, at ang nanay ko naman ay namimitas ng mga gulay, nagpapastol naman po ng kalabaw ang aming tatay. Napakasipag pong magtanim ng gulay ang aming tatay nung araw guys, nung siya ay nabubuhay pa. Nakakapag-harvest po kami ng isang sakong sitaw, chicharo guys, alam po ninyo yung Baguio beans bang tawag doon. Ayun, ang dami guys, mga ampalaya, kalabasa, ganyan. Ang sipag po ng nanay kong magtinda sa palengke. Meron po kaming pesto sa palengke nung araw guys. Yun nga lang, ang kinikita ng nanay ko, halos napupunta rin naman lahat-lahat sa gamot ng tatay ko dahil ang tatay ko may matinding karamdaman po. Nagkaroon po ng acute peptic ulcer guys. Kaya yung mga dyan, yung mga sobrang sipag dyan, inuuna yung trabaho bago yung pagkain. Ang trabaho na andyan lang guys. Unahin po ninyo yung kalusugan ninyo. Kasi sayang din po yung yung pambili ng gamot kung tutuusin guys. At saka napakahirap po. Mahirap ang may sakit pagka sinumpong ka, lalo na pag nagka-ulcer ka. Talagang mamimilipit ka sa sakit ng tiyan. Ganun po ang nangyari sa tatay ko. Labas-masok po ang tatay ko sa hospital guys, kaya nagkalubog-lubog kami sa utang. Nagkabaon-baon po kami. Kaya yung kinikita ng nanay ko sa palengke, halos sa gamot lang po at saka sa pambayad ng utang lang po napupunta yung kinikita ng nanay ko. Maliit pa po ako ay may sakit na po ang tatay ko. Kaya sobrang sakripisyo pa po ng nanay ko. Magkaganon pa man guys ay sinikap po niyang pag-aralin ang kanyang mga anak. Pero dahil po sa sobrang hirap po namin dahil sa sakit po ng aming tatay, hindi po lahat-lahat ng mga anak niya ay napag-aral niya. Sa awa ng Diyos guys ay nakapagpaaral naman po ng college yung aking pangalawang kapatid sa panganay. Subalit hindi po nakatapos ng kanyang pag-aaral dahil doon na po nagsimula yung laging nahuhospital yung aking tatay. Mabuti na lamang po at may nakatapos na kapatid ko sa pag-aaral sa pamamagitan po ng pag-self-supporting. Ayan. Nakipagkatulong po habang nag-aaral, makatapos lamang po ng pag-aaral. Pero magkaganon pa man po, hindi naman po kakayanin ng sahod niya yung kanyang allowance po, ay tumutulong pa rin po yung aking nanay, gumagawa pa rin po ng paraan para makatulong sa kapatid ko na nag-aaral sa Maynila.
nakapagtapos din po at nakapagtrabaho din po. Kahit nakapag-asawa po kaagad ay nakatulong naman po sa kanya. At ayun po, sa awa ng Diyos ay siya po yung umaalalay sa kanya sa pagpapagamot. Nakakapagbigay-bigay din po kami pero konti lang dahil syempre wala rin naman po kaming mga trabaho. Ayan. Masasabi ko po na uliran ang aking ina dahil sa dinami-dami naming magkakapatid, 7 po kaming magkakapatid pero itinaguyod po niya kami. Naglalako-lako po siya ng mga gulay sa palengke para lang mabuhay po kami at para maibigay niya yung pangangailangan po namin. Saan kayo nag-round ng mga anti? Nag-round ng mga anti-burger? Ang may papayo ko lang po sa lahat ng mga anak na may mga nanay pa na katulad po ng nanay ko. Habang nabubuhay po at kahit wala na pong marinig o makita, mahalin po ninyo ang mga magulang nyo. Ipakita nyo ngayon ang pagmamahal ninyo sa kanila ngayon habang nabubuhay pa. Intindihin po natin sila na sila po ay matanda na at nag-uulyanin na po sila at normal na lang minsan na mapapaihi sila sa salawal o mapapadumi ng hindi po nila nalalaman. Wag po natin silang sasaktan dahil hindi po naman nila alam ang kanilang ginagawa. Tatanda rin po tayo at mararanasan po natin lahat-lahat ang mga nararanasan po nila. Matakot po tayo sa karma. Kung ano raw yung ginawa mo sa magulang mo ay ganun din po ang gagawin sa iyo pag ikaw ang nasa kalagayan na nila. Masabi ko po na dakila ang aking nanay kasi siya po yung nanay na gumawa ng paraan, naglalako-lako, gumagawa ng mga kakanin, nagtitinda sa palengke para lang maibenta at para lang may ipakain sa mga anak niya. Ayan. At ang masasabi ko lang guys, normal lang po sa isang nanay na minsan maging bungangera sa mga anak dahil din sa atin. Maraming salamat sa aking kapatid na panganay na si Mercedita Acosta sa walang sawang pag-aalaga at pagtitiyagan niya sa aming nanay kahit na wala pong kapalit na halaga. At sa mga kapatid ko naman dyan na nag-aabot-abot ng suporta sa aking nanay, maraming salamat po sa inyo at pagpalain po kayo ng Panginoon. Mas malaki po ang balik po sa inyo yan. Kung ano raw po yung ibinigay niyong kabutihan sa magulang niyo, mas doble pa. Hindi lang doble, triple pa po ang balik sa inyo yan. Kaya puriin po kayo ng Panginoon. Maraming salamat din po sa mga kapatid ng aking nanay. Napaka-supportive po ninyo mga uncle, mga auntie at mga pinsan ko. Malaman lang po ninyo na may sakit ang nanay ko, nandyan na po kayo kaagad. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye!